Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon at ako'y muling nakabalik sa ating pang-umagang pagsamba. For the last 1 month ay tayo po ay pinangunahan ni Brother Eugene sa pagbibigay ng mensahe every morning at natapos natin yung aklat ng Titus. At isa pong pagpapala sa ating lahat na naunawaan po natin ang aklat na yon. Siguro in the future ay muli nating babalikan din ang aklat na ito. So today ay muli magpapatuloy tayo sa atin pong series sa pag-aaral ng aklat ng unang Korinto. At ngayon, kung matatandaan po nating lahat, tayo po ay nandoon na sa chapter 7. So, ang pagkakaiba lang ng yung pastor, hindi po ako nagamit ng PowerPoint. So, akin pong in-encourage ang bawat isa na buksan ng inyong Biblia dahil ang ating pong tatalakayin ay isang buong chapter. Hindi ko po mahati-hati ang chapter na ito kasi mahirap hatiin. Kaya tulungan tayo ng Panginoon na mapaikli ko ang pagmensahe para po sa chapter 7 kasi meron po itong 4 na pong verse. Kaya pigilan lang yung sarili sa pagkaantok. Huwag po tayong matulog sapagkat napakaganda ng ating tatalakayin. Sapagkat ang concern sa mensahe na ating tatalakayin ngayong umaga ay tungkol sa mga miyembro ng iglesia na walang kapartner. Amen po ba? Sino-sino ang wala pang kapartner? Marami. Halos 50% yata o maaring mas lamang pa na miyembro ng ating church ay walang kapartner. So napakahalaga na talakayin sa isang iglesia ang tungkol sa bagay na yan sapagkat katulad ng church sa Corinth, ang number 1 pinagmumulan ng immorality sa loob ng church ay tungkol sa sexual acts ng mga miyembro na walang kapartner. So, alam natin sa paglilinis ng Diyos sa kanyang mga anak, kaya nga tayo nasa church, tayo naririto para linisin ng Diyos. Kaya napakahalaga ng disiplina na sinasabi sa atin ng ating elder po kanina. Napakahalaga sa bawat mananampalataya ang nabubuhay sa pagdisiplina sa kanyang sarili. Sapagkat ito ay papapatunay na tayo ay nasa Panginoon. Sapagkat yun ang layunin, kaya po tayo tinipon sa iglesia, sa loob ng iglesia, para linisin. Tayo po'y iniligtas na ng Diyos, tayo pupunta na sa langit kapiling ng Diyos sa hinaharap. Pero hindi po natatapos doon. Matapos tayong makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo, ang layunin naman ng Diyos ay linisin tayo. Kaya nga, di ba, palagi kong inuulit, kanina inulit ko sa Sunday School, kailangan ang bawat isa sa atin ay maging malaya sapagkat ang kalayaan ay ginagawa ng Diyos sa kanyang mga anak para siya'y makasamba sa kanya. So napakahalaga na tayo'y malaya at ang gawain yan, tinipon ng Diyos ang kanyang iglesia upang tayo'y maging karapat-dapat sa Kanya. Karapat-dapat ba tayo sa Kanya? Parang napakahirap paniwalaan. Ano po? Pero yun ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga, habang naririto tayo, patuloy pa rin tayo nagkakamali, pareho pa rin tayo nagkakasala sapagkat hindi pa tayo perpekto. Tayo'y nasa proseso ng paggawa ng Diyos. Kaya nga, minsan gusto na namin magalit, gusto na namin pagsabihan, gusto na namin sabihang mabuti ang mga miyembro, bakit pa ganyan ang inyong mga gawi? Pero patuloy kaming hinahamon na salita ng Diyos at sinasabi sa amin na pagtiyagaan natin ang plak ng Panginoon sapagkat napakahalaga. Silang lahat ay nasa proseso ng paglilinis. Kaya naman, napakahalaga na naiintindihan natin itong mabuti. Amen ba? Yes. O mga mata, huwag po pungay-pungay. So, ngayong umaga ay ating pag-uusapan ang the church unmarried members. Ang mga miyembro ng iglesia na single at walang kapartner.
So bakit ba tayo dumating sa topic na ito? Bakit ba binigyan tayo ni Paul ng pagkakataon na isulat ang chapter 7, devoted lang dito sa topic ng mga walang asawa o walang kapartner sa loob ng church. Kung ating balikan ang ating mga Bible sa chapter 6. Tayo na sa chapter 7, sa chapter 6 at verse 13. Why do Paul brought out this topic? Sabi ng verse 13b, sundan niyo ako sa inyong mga Bible. The body is not meant for sexual immorality, but for the Lord. And the Lord for the body. Malinaw, ano po? Pagtalo natin sa verse 15. Do you not know that your bodies are members of Christ? Shall I then take the members of Christ and make them members of a prostitute? Never. Or do you not know that he who is joined to a prostitute becomes one body with her, who usually are the case for married and unmarried members inside the church? So, noong unang century, ang isang problema ng mga mananampalataya noong panahon na yon ay ang kumakalat na impluwensya ng mga iba't ibang katuruan. Alam natin ang Korinto sa panahon ay nasa ilalim ng pangangalaga o yung kultura ng Griego na they pursue knowledge and wisdom sa mundo. Ano po? Na hindi karunungan ng salita ng Diyos. So, yung mga iba't ibang kaisipan patungkol sa pamumuhay, patungkol sa tao, patungkol sa mga pag-aaral, ay unti-unting lumalabas ng panahon na yon. At iyon ang mga bagay na nakaka-impluwensya maging sa mga anak ng Diyos noong panahon na yon. Yung first century na heretical teaching sa mga Kristiyano na pumasok sa iglesia ay yung tinatawag nating dualism. Ano ba yung ibig sabihin ng dualism? Ito ay marami nakaka-impluwensya sa mga mananampalataya, no? Especially sa Corinth. Kaya naman kung ating mapapansin, ang isa sa mga problema tinatalakay ni Paul doon sa mga mananampalataya noong panahon na yon, ay mananampalataya na sila, nakakilala na sila sa Panginoon, pero yung kanilang sexual action ay kakaiba. Napunta sila sa templo para makipagniig sa mga prostitute, katulad ng binasa natin, hindi po ba? Yung premarital sex ay okay lang sa kanila. Yung meron kang asawa, makipagtali ka sa ibang may asawa, ay patuloy pa rin ginagawa. At mga kapatid, yan po ay mga Kristiyano. Sila po yung mga miyembro ng church. Bakit? Hindi po natin sinasabing hindi sila nag-aaral ng salita ng Diyos. Pero pinasok sila ng mga ibang katuruan. Na-impluwensyahan sila ng mga katuroang makamundo. Katulad nga ng sinasabi natin itong dualism, na sikat noong mga panahon na yun. Ano ba dualism? Iyon ay isang kaisipan o karunungan o isang teachings na kung saan ang soul, ang kaluluwa, ay nakahiwalay sa katawan. May separation between the body and the soul. Ibig sabihin, sa ating paniniwala, sa teaching ng Bible sa ating lahat, ang isang tao ay binubuo ng kaluluwa at ng katawan. Parehong mahalaga. Sa kanilang paniniwala, ito ay hiwalay. Ibig sabihin, habang ang ating kaluluwa ay iniligtas na ng Diyos, ang ating katawan ay sapagkat ang ating katawan ay nagkakasala, okay lamang yon. Sabihin, kahit magkasala ang katawan, walang epekto yan sa iyong kaluluwa. Kaya naman, pwedeng gumawa ng kasalanan ng katawan nang hindi nababagabang kanilang konsensya kasi sabi nila, ligtas na ang aking kaluluwa. But that's not the teaching of the Scriptures. Kaya naman, marami ang nauwi doon sa tinatawag natin salitang libertine.
o panibagong term, libertine o libertinism. No po? Libertine is a person, especially a man, who behaves without moral principle or a sense of responsibility, especially in sexual matters. Kahit mag-anak siya na mag-anak, kahit makipagtalik siya na makipagtalik, hindi nakakaapekto ang karumihan ng aking katawan sa karumihan ng aking kaluluwa. And that's a heretical teaching. But noong panahon na yon, napakalaki ng epekto nito sa church. Kaya naman nagkakagulo ang church kung ano-ano yung kanilang sinusundan. So dito natin napakahalaga ng teaching ni Paul. Kaya naman sa chapter 7, this belief leads to a simple sexual practice of church members. Marami sa miyembro ng iglesia sa Corinto ang nahulog sa sexual immorality. Nandiyan yung lalaki na kinakasama ang asawa ng kanyang ama. Ano po? Napakarami na hindi natin iisipin ginagawa ng isang mananampalataya. This beliefs leads to a simple sexual practice of church member. And who are these church members? Sino ba itong mga miyembro na iglesia na gumagawa nito? They are the unmarried people. Ulitin ko. They are the unmarried people. Kapag sinabi nating unmarried people, wala siya sa kaloob ng tinatawag nating kasal. So marami yan. Maaring singles, binata, dalaga. Maaring widow. Sino ang mga widow? Marami rin dito. Widower o widow, widong lalaki, widong babae. O yung mga divorsyado. O hiwalay. Yun naman rin ang mga hiwalay. Marami rin. Kaya nga sabi ko, angkop sa atin ito. At saka noong panahon na yun, yung mga betrothed, yung mga pinagkasundo sa ating ngayon, yung mga engaged, hindi natin masyadong bibigyan ng pansin sapagkat iba yung betrothed at saka yung tinatawag nating engaged. Kapag sinabi nating betrothed or saka engaged, yun yung mga individual na nasa pagitan ng may asawa o nasa pagitan ng may relasyon at single, di ba? Bagamat siya ay single, hindi siya makakawala dahil siya ay nakatali na doon sa mga kapangasawa niya, di ba? Meron doon mga tinatawag na mga engaged. Pero nung panahon na yon, pinahalagaan nyo kasi sa kultura ng mga Hudyo, napakahalaga noon. Kapag ikaw ay pinagkaisa na, hindi ka na pwedeng mag-asawa pa. So bakit nahuhulog ang mga taong ito? Di ba, palaging tinuturo ni Paul, tayong lahat ay malaya na sa Panginoon. At tatandaan natin, sinasabi palagi ni Paul, tayong lahat ay malaya na sa Panginoon, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. So, nangangahulugan ba na porkit tayo malaya na, ay pwede na natin gawin ang dapat natin gawin? Kung ano ang gusto natin gawin, gagawin natin? Ganon ba yon? So, dito ay paliliwanag ni Paul na mabuti sa atin kung ano sinasabi ng ating topic o ang ating sermon sa umagang ito. Tunin natin sa verses 1 and 2. Pakibuksan ninyo ang Bible ninyo. Now, concerning the matters about which we wrote, it is good for a man not to have sexual relations with a woman. But because of the temptation to sexual immorality, each man should have his own wife, and each woman her own husband. Kung mapapansin natin, sa bungat pa lang ng liham ni Paul, ito ay isang sagot sa isa ring liham. So, sa pagkakaunawa natin sa chapter 1 o sa chapter 2 ng 1 Corinthians, ay ipinaalam ng ilang miyembro ng church sa Corinth ang problema at ito ay pumunta mismo kay Paul para isumbong yung problema. But dito, nakita natin, previously pa doon sa pagpunta sa kanya ng mga taga-church, ay meron ng sulat na nauna. At ang sulat na nauna ay ito nga ang sinasabi. Kaya naman sa pagkakataong to, buong chapter 7, verses 1 to 40, Paul
addressing matters patungkol sa honorable Christian living. Ang iglesia kailangan ay purified, di ba? Kapag kaya nga tayo nililinis napakahalaga ng purity. Amen po ba? Naintindihan po ba natin yung purity? Ang Diyos natin ay banal. Kung atin titingnan, kahit ng lumang tipan, every time na ang bayan ng Diyos ay tinawag para sumamba sa Kanya, kailangan silang linisin. Kailangan sila'y malinis, consecrated sa pangangatawan at maging sa isipan. Hindi po nagbabago yan, mga kapatid. Anong layunin? Kaya nga palang sinasabi ng Diyos, ako ay banal, kailangan kayo ay banal. Gusto ko lang linawin, kapag sinabi ng banal, we are separate from the world. Yun ang ibig sabihin. Hindi umaakmayan sa kung ikaw ay mabuting good character and moral conduct. Hindi yun ang sinasabi ng kabanalan. Ang sinasabing meaning ng banal ay we are separated from the world. At idinala tayo ng Diyos sa Kanya. Kaya, our God is holy, kailangan tayong lahat ay holy. Ibig sabihin, we act holy. Bagamat nagkakasala tayo sa paningin ng Diyos, tayo malinis, kaya tayo binibigyan ng karapatan na lumapit sa Kanya. Sa mata ng Diyos, tayo malinis. Sa mata natin, hindi tayo malinis. Pero sa mata ng Diyos, tayo malinis. Kaya gustong sabihin ni Paul ang tunay nating kalalagayan, anak, ikay malinis na. Pinapayagan ka nang lumapit sa Diyos. Huwag kang umarte na hindi ka malinis. Kailangan malinis ka. At iyan ang mga bagay na binibigyan diin ni Paul sa kanyang mga liham. Ang kasal, uulitin ko, ito primarily was given by God to create a fitting helper for a man. Yun ang tunay na layunin ng kasal, di ba? Si Adan ay natutulog at kumuha ang Diyos ng babae mula sa kanyang tagiliran at sabi ang tadyang, kumuha. Bakit? Ano layunin? Sapagkat nakita ng Diyos parang hindi tama na walang kapartner ang lalaki. Kailangan niya ng katuwang, hindi katulong, katuwang. Hindi atchay. Kaya mga lalaki, ang asawa nyo, hindi atchay. Hindi po kinuha yan sa tagiliran nyo, atchay nyo. Ang sabi, katuwang. Partner. Kailangan mo ng partner. Na kapag hindi ka nakakaganap, may katulong ka. Napapalit sa iyo, nagaganap para sa iyo. Yun ang kapartner. Na sa lahat ng oras, katulong mo. Sa lahat ng bagay, katulong mo. Yun ang partner. Hindi alila, kundi partner. So primarily, iyon ang layunin ng Diyos. Bakit ba merong marriage? At ang isa pa ay yung multiplication, yung papaparami, of course. Pero tandaan natin, after ng pagbaksak ng tao, after ng tao ay mahulog sa kasalanan, since the fall, marriage has also served as a God-given answer to the temptation to sexual sin. So, ito ay naging instrumento ng Diyos matapos na magkasala ang tao para gawin na sagot sa mga tukso ng mga sexual temptation. So, meron kaya tayo kinakasal para hindi tayo natutuksong gumawa ng sex outside marriage. Okay? Parang hindi na nakaka-relate ngayon ang ating mga tao dito sa katotohanan ito. Bakit? Kasi ngayon pwede na mag-sex Kahit hindi mag-asawa, pwede na. Sabagay tayo mga mananampalataya, hindi po ba? Para sa atin to. Ang kausap ni Paul ay ang church. Sa labas, pwede nilang gawin yan. Pero sa loob ng iglesia ng Panginoon, ipinagbabawal yan. Tumingin kayo sa akin. Ayan. Itaas ang mga mata. Ayan. Napaka
matinding issue na kailangan nating tingnan, lalo na sa mga single na narito. Ito ay para sa atin. So, diretso natin, verses 3 to 5. The husband should give to his wife her conjugal rights, and likewise the wife to her husband. For the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does. Do not deprive one another, except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again, so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Pinag-aayos kong mabuti ang aking diksyon. Nakakahiya kasi si Pastor Joe, yung Islang na Islang. Bago ang English ko nasa ayos. Kaya, pagpasensyahan niyo na lang. So, sa parting ito ng sulat ni Apostle Paul, kanyang binanggit yung sinasabi nating conjugal rights. So, alam naman natin lahat sa mga may asawa, ano ba yung conjugal rights? Kaya kapag pumasok ka sa pag-aasawa, ang lahat ng pag-aari ng babae at lahat ng pag-aari ng lalaki, pareho yung pag-aari. Tama po ba? Hindi po pwede na pumasok ka sa kasal na yung pag-aari mo akin at yung sa iyo, iyo. Lahat ng property na meron ka, material, bahay, kotse, mga anak, lahat yan ay conjugal property. At ang sinasabi rito, merong conjugal rights. At ang sinasabi rito ni Paul ay hindi yung mga bahay. The conjugal rights speaks of the one flesh relationship of husband and wife. Kayong dalawa ay isa na. Di ba pag tayo kinakasal, nagiging isa na tayo? Tama po ba? Ibig sabihin, ikaw lalaki at ako, ay ikaw babae, at ako ay isa na. Kaya yung apelido ni babae, apelido na ni lalaki. Kasi sila ay isa na. At doon, nasabi, ang ibig sabihin, you are one flesh relationship. Katulad ng relasyon natin sa Panginoon bilang church. Nakita niyo po ba? Dahil tayo, ang ating asawa at tayo ay isa, pero sa relasyon natin sa Diyos, tayo rin ay isa sa Kanya. Kaya nakita natin kapag tinuturo ni Paul, ang lahat ng posisyon na meron si Jesus, meron din tayo. Ang lahat ng mamanahin ni Jesus, mamanahin din natin. Ang katatayuan ni Jesus nasa langit siya, nasa langit din tayo. Lahat ng meron ng Panginoon, meron tayo. Sapagkat tayo kaisa niya. Yun ang ibig sabihin. That's also example of conjugal rights. At gusto ko lang linawin, both spouses should receive joy and pleasure in a healthy sexual relationship. Napakahalaga. Ang sex ay binigay sa mag-asawa para i-enjoy. Bakit kailangan i-enjoy? Kapag hindi nag-i-enjoy sa sex sa loob ng pagiging mag-asawa, sa mga hindi mananampalataya, doon nagsisimulang lumipat ng tahanan si kumare o si kumpare. Kapag pag-uwi mo ng bahay, na sabi palagi sa narinig natin, kapag umuwi ka ng bahay ng ang asawa mo ay amoy lugad ng bata, ayaw mo na niyan. Ang asawa ko maghapon ng trabaho, pagdating ng gabi, amoy lugad ng bata. Ayaw mo niyan. Hindi na nga paligo, namumutok-mutok na. Galing trabaho, ayaw na niyan. Kasi, isa sa mga responsibilidad natin, di ba? Pero mga kapatid, di ba? Hindi lamang yung lalaki to enjoy yung sex para sa sarili mo. See to it that your partner will also enjoy the sex. Hindi lang ikaw ang concern ng sarili mo ang mag-enjoy. Kundi kailangan ding i-enjoy iyan ng asawa mo. Responsibilidad mo rin yun. Anong lagay, paliligayahin mo sarili mo, ang asawa mo hindi maligaya. Hindi po ba? Kaya lahat ng mga bagay na yan ay nasa ilalim ng conjugal rights.
na napakahalaga na naiintindihan ng bawat isang mag-asawa. At ito ang sinasabi ni Paul. Abstaining from sex for illegitimate reasons means stealing from one another rights. Kapag nangangalabit si Mister at hindi mo pinagbigyan, o nangangalabit si Mrs. hindi mo pinagbigyan, ninanakawan mo siya. Totoo, maaaring natatawa tayo, pero yun ang totoo. Because one-pledge relationship dictates, conjugal rights. Pag-aari mo pong pareho yan. Ang sabi ni Paul sa panghuli, the only sabi ko pala, illegitimate reason yon. The only legitimate reason for spouses to abstain temporarily from sexual activity ay kapag mananalangin. Ayan. Pag nangangalabit at nagpe-pray, teka muna, nagpe-pray Di ba? Baka naman mangangalabit, tapos nagpe-pray. Doon lang pwede, i-abstain, ha? Oy, hindi pwede muna ngayon. Bawal. Bakit? Prayer night natin, dalawa. Magpe-pray tayo. Ayan. Doon lang po pwede. Yun lang ang legitimate reason para mag-abstain. Pero bukod doon, lahat ng pwedeng alibay mo para hindi kayo makapag-sex sa hinihili ng asawa, that's all illegitimate reason. Ninanakawan natin ang ating kabiyak. Verse 6 to 9. Maganda po ito. Paganda ng paganda. Mamaya makaka-relate kayo ang bawat isa sa inyo. Habang inilalabot ko ang sermon, naiisip ko ang mukha ng bawat isa sa inyo. Now, as a concession, not a command. Ito sabi ni Paul, hindi command to, ha? It's a concession. Sinasabi ko lamang sa inyo, pero hindi ko iniuutos sa inyo. Itong maganda po sa ating pag-aaral dito. Kasi si Paul, sinililinaw niya kung itong utos at turo ng Panginoon, ito ang kanyang payo. Magkaiba yon. Pero parehong salita ng Diyos yun. Tatandaan natin. Baka kasi katulad ni Ed Lapis, kino-question. Si Paul, hindi naturo ni Jesus. Of course, hindi. Pero ang lahat ng sinasabi ng Biblia ay salita ng Diyos. May authority, di ba? Kaya nga, sinasabi ni Paul dito, ito'y hindi utos. I say this, I wish that all were as I myself am, but each has his own gift from God, one of one kind and one of another. To the unmarried and the widows, sundan nyo I say that it is good for them to remain single, as I am. But if they cannot exercise self-control, they should marry. For it is better to marry than to burn with passion. Dito binanggit ni Paul na tinitingnan siya ng mga taga-Korinto kasi dito si Paul ay of celibacy. Ano ba yung gift of celibacy? Ito yung sinasabi ng mga pare, di ba? Mga pare kaya hindi nag-asawa. Sinasabi nila, meron silang gift of celibacy. Pero nagkakanak naman, di ba? Ang sinasabi natin gift of celibacy ay yung meron kang control sa sarili mo. Kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit hindi ka makipag-sex. Kaya mong kontrolin ang sarili mo kahit hindi ka gumagawa ng mga bagay na ginagawa ng marami o common people. Alam natin, ang sexual desire ay normal sa isang tao. Amin po ba? Sino rito wala sexual desire? Lahat tayo meron, babae, lalaki. Ang tanong, kaya mo bang pigilin yan? Kung kaya mong pigilin yan na makabubuti sa iyo, wag na mag-asawa. Kung ikaw ay Kristiyano, na kaya mong pigilin ang mga desire na yan, makabubuti sa iyo, wag ka na mag-asawa. Bakit? Magiging mabunga ka sa paglilingkod. Tama po ba? Siguro sabi ng isa, sayang, sana hindi na ako nag-asawa. Hindi. Dahil kung meron ka lang gift of celibacy. Kaya nga gift, ibig sabihin, pag sinabi natin gift, hindi para sa lahat. Para sa iilan. Alam ni Paul na meron siyang gift of celibacy kasi kaya niyang kontrolin ang kanyang sarili. Pero, doon sa iba na hindi kayang kontrolin ang kanyang sarili. Doon sa iba na kapag
nahipulak na patikit lang sa isang opposite sex, nakukuryente. Di ba? Kailangan mo mag-asawa. Magpakatotoo ka. Pag hindi ka nag-asawa, makakasala ka. Sa mga mananampalataya, hindi issue yan. Pero sa atin, ang mga nag-aaral ng salita ng Diyos, issue yan. Kailangan maunawaan natin ng ayos. Married life is the norm for most believer, and it is a good and noble calling. May asawa, wala, lahat yan ay layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya nga hinahanap natin yan, di ba? Pero dito malinaw na sinasabi ni Paul, mahalaga na kung wala kang asawa, manatili ka na lang walang asawa. Kung kaya mong kontrolin, baka may gift of, may yan. Pero hindi lahat yan ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. So, ibig sabihin lang, remaining unmarried in itself is not a sin. So, wag nating tutuliksain ng mga kapatid nating matandang dalaga, matandang binata. Okay? Wag nating tutuliksain. Dahil hindi kasalanan niya. Pero kung meron kayo gift of celibacy, kung wala naman, magpakatotoo. Humanap ng mapapangasawa. Doon sa nag-a-aspire na tumandang dalaga, tigilan ninyo. Hindi pa rin yun ang ideal na plano ng Diyos sa mga walang asawa. Huwag kayong mag-idol-idol sa mga kapatid niyong mga walang asawa rito, Kailangan pa rin. Iba-iba ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nasa sa inyo yan. Kung tingin nyo, ang buong buhay nyo ay pwede nyong i-devote sa paglilingkod sa Diyos, huwag kayong mag-asawa. Sapagkat kayo ng Diyos na nagkakaunawaan. Pero, kung ikaw naman nga, sabi ko kanina, masandig ka lang kinukuryente ka, tigilan mo ang kalokohan mo. Mag-asawa ka. Mahalaga yun, po. Kung ikaw ay nasa edad na. Medyo gumagamit lang ako ng pananalit lang ganyan para kayo magising-gising. Okay? Kasi nakita ko na natutulog na kayo. Kaya ipagpaumanhin niyo po mga kapatid. So, verse 10 to 11. To the married, I give the charge. Ito to the married, I give the church. Sabi ni Paul, sinasabi ko sa inyo, gawin niyo to. Not I, but the Lord. Bakit? I give the church because hindi siya. Kung hindi ito ang sinasabi ng Panginoon. The wife should not separate from her husband, but if she does, she should remain unmarried or else be reconciled to her husband. And the husband should not divorce his wife. The Lord teaches that divorcing and remarrying at will is not good. Marami nagsasabi rito, sa panahon natin ngayon, at makita natin sa turo ng Panginoon, ang layunin ng mag-asawa ay mag-asawa sila forever. Okay? Nung sumumpa ka doon sa altar, sa harapan ng asawa mo, na love mo pa ang asawa mo kasi sexy pa, hindi dapat magbago yun. Kapag pumasok ka sa kasal, dapat naintindihan ng isang mananampalataya, tanging ang kamatayan ang makapaghihiwalay sa inyo. Pero may mga bagay na nangyayari na hindi mo mapigil. Minsan nangaliwa si lalaki. Di ba? O iniwan na ng lalaki si babae. Ay, paano gagawin mo? So, nangyayari. Pero, mga kapatid, na sinasabi rito, kung ikaw bilang mga mananampalataya, makikipaghiwalay ka at pagkatapos makipaghiwalay, mga 2 linggo lang at meron ka na bagong asawa, ay kasalanan mo. Hindi dahil ayaw mo roon, kundi gusto mo talagang mag-asawa ulit. Di ba? Kaya, bakit naman ganun kadali? Napakatulil. Mga kapatid, there's no biblical cause for ending a marriage. Wala po tinuturo ang Biblia na pwede nating wakasan ang ating pag-aasa, ang ating buhay sa pag-aasawa. Forever po ang buhay ng pag-aasawa. Sabi mo, nangyayari yan, pero kailangan merong mabuting rason. Dalawa lang naman bagay dalawa, di ba? Sexual
infidelity, di ba? At saka, ano pa, ang pangalawa, abandonment. Yun lang. Kapag iniwan ka na ng asawa mo. Pero mga kapatid, gusto ko lang linawin, hindi po yung gawi ng mga mananampalataya. Ulitin ko, sinasabi ko to rito, ang divorce ay hindi ugali ng mga mananampalataya. Ha? Although ang divorce ay ginawang option sa Bible, hindi po ito gawin ng mga anak ng Diyos. Malinaw po ba? Baka ma-misinterpret ito sinasabi ko. Maintindihan natin kung Kristiyano ka o hindi diyan sa pagdidiborsyo kung paano mo tinitingnan. Hanggat may sesave mo ang marriage, katulad sabi ni Pastor Eugene, hanggang may sesave ko marriage ko, hindi ko gi-give up. Dito mismo tahasang sinabi niya. Narinig niyo ba yun nung ginawang halimbawa ni Brother Eugene yung kanyang buhay? Na siya ay kinaliwan ng kanyang asawa. Hindi lang isa, 2 beses. Pero hindi niya giniba pa kanyang marriage. Hanggat maaari ang usap tayo hanggang ayaw na makipagharap sa kanya ng kanyang dating asawa. And that's the time na siya nagdesisyon. Matapos ang napakahabang pagpapayo sa kanya ng mga kapwa ng mga mananampalataya sa church, umiiyak siya, tumatangi siya na hindi dapat mangyayari. Still, hindi pinalalaban niyang mabuti ang kanyang marriage hanggang sa kahuli-uli ang pagkakataon. That's the faith of a Christian, mga kapatid. Amen? Verse 12 to 16. To the rest I say, I, not the Lord. Ito naman, ha? Hindi itong uturo ng Panginoon kanina, ito turo ng Panginoon. Ito naman, si Paul ang may sabi. That if any brother has a wife who is an unbeliever, kung ang isang babae may asawa na hindi mananampalataya, and she consent to live with him, he should not divorce her. If any woman has a husband who is an unbeliever, and he consent to live with her, she should not divorce him. For the unbelieving husband is made holy because of his wife, and the unbelieving wife is made holy because of her husband. Otherwise, your children would be unclean. But as it is, they are holy. But if the unbeliever's partner separates, let it be so. In such cases, the brothers or sisters is not enslaved. God has called you to peace. For how do you know whether you will save your husband? Or how do you know, husband, whether you will save your wife? Ito naman ang sitwasyon ng isang mananampalataya na may asawang hindi mananampalataya. Nangyayari yan. Sa loob ng church, hindi lahat tayo mananampalataya. Maaaring mananampalataya ang babae, pero yung lalaki, hindi. Maaaring mananampalataya ang lalaki, yung asawa, hindi. Di ba? Pero sabi sa mananampalataya, hindi porkit hindi siya mananampalataya, hindi mo pa rin siya pwedeng hiwalayan. Amen? Ha? Baka sabihin mo, ay, nakakilala ko sa Panginoon, ang asawa ko, manugang estanas to. Ako sa Lord na ako, ito na kay Satan pa. Hiwalayan mo na nga. Di ba? Mga kapatid, hindi po. Sabi, as long na ang asawa mo ay ino-honor o tinotolerate ang iyong pananampalataya, hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Okay? So, hindi ka naman kinokontrol ng asawa mo na, oy, pinagbabawalan na kitang sumamba dyan. As long na iyon ang issue, kapag ikay pinagbabawalan na, pwede kang hiwalay. Pero kung hindi ka sinisikil sa iyong pananampalataya at inaayunan naman, hindi naman niya pinakikailaman ng iyong faith, malaya ka at hindi ka pwedeng makipag-divorce. Bakit? Ano raw ang sabi? Sapagkat, ang sabi dito,
by remaining in marriage, the believer sanctifies the unbeliever and the children of the union. O baka, nakita niyo ba sa sinasabi sa inyong Bible? Ha? Sabi rito, the believer, yung mananampalataya, sanctifies the unbeliever and the children of the union. Mga kapatid, hindi porket mananampalataya ang lalaki, and then nag-asawa siya ng babae na hindi mananampalataya, ay magiging mananampalataya yun. Hindi po yun ang ibig sabihin. Naintindihan niyo ba ako? Hindi po pwedeng sabihin natin na automatic kapag ang mananampalataya nag-asawa ng hindi mananampalataya, yung hindi mananampalataya magiging mananampalataya. Hindi po ganoon ang kaso. Ha? O kaya automatic yung anak mo ay magiging mananampalataya rin. Pero mga kapatid, hindi natin alam. Kaya nga sabi ni Paul, hindi natin alam. Hindi sagot sa pag-aasawa, kaya hindi mo siya hiwalay para siya makakilala. Desire natin yun. Palagi natin pinagpe-pray yun, na ang asawa ko nawa ay makakilala sa Panginoon. Pero hindi yun garantiya. Okay? Yun ang desire natin. Kaya hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Ginano mo na siya makakilala sa Panginoon, pero hindi garantiya na pagkit naging asawa mo siya ay magiging Kristiyano nga siya. Hindi. Minsan nahihiya lang eh. Kaya nga yan po ang basihan natin bakit tayo nagbibinyag ng bata. Okay? Di ba sabi? Dito ay justification for baptizing infants. The children of at least one believing spouse are holy. Kahit isa sa magulang lamang ang mananampalataya, ay yung kanyang anak ay nire-regard natin as holy. Ibig sabihin, he was separated from the world. Kaya sabi, such children are regarded as holy by God, set apart to Him by virtue of their parentage. Sa virtue ng kanyang magulang. Alam naman natin ang bayan ng Israel, hindi po ba? Ang bayan ng Israel ay bayang pinili ng Diyos. Ang tanong, lahat ba ng Israelita ligtas? Hindi. Ganon din sa church. Tayo lahat ay narito, sineperate tayo ng Diyos because of our association with our husband, with our wife. Pero hindi garantiya na ikaw ay ligtas. Wala nakakaalam kundi ang Diyos. Pero ganon pa man, kinikilala natin yon. Because, ano nga malay natin? Tayo gamitin ng Diyos para na pala maging mananampalataya ang asawa natin, ang anak natin. Okay? Matapos tayo. 70 to 24. Ito pala, gusto ko lang idagdag. Pero sa pagkakataon naman na ang Christian the Christian may divorce and remarry only when an unbeliever wants out of the marriage. Kapag umayaw na yung asawa, doon lang pwedeng makipag-divorce. Okay? Naintindihan ba natin? Mananampalataya tayo. Kung ang asawa natin ayaw na, hindi siya mananampalataya, kung ayaw niya na, pwede tayo makipag-hiwalay. Yun lang. Pero, ang sabi nga natin kanina, ang marriage ay patuloy natin pangangalagaan. Hindi man siya mananampalataya. Pero as long na hindi niya pinakikilaman ang ating pananampalataya, walang way para itigil natin yung ating relasyon. But, kung gusto ng unbelieving spouse na humiwalay na, yun ang paraan, yun ang oras para tayo humiwalay. Pero ulitin ko ha, hindi pa rin yun ang option. Ha? Hindi pa rin yun ang option. Ang option lang, maaaring adultery, yan, isa yan, and then abandonment. Verse 17 to 24, only let each person lead the life that the Lord has assigned to him, and to which God has called him. This is my rule in all the churches. Was anyone at the time of his call already circumcised? Let him not seek to remove the marks of circumcision.
Was anyone at the time of his call uncircumcised, let him not seek circumcision. For neither circumcision counts for anything, nor uncircumcision, but keeping the commandments of God. Each one should remain in the condition in which he was called. Were you a bondservant when called, do not be concerned about it, but if you can gain your freedom, avail yourself of the opportunity. For he who was called in the Lord as a bondservant is a freedman of the Lord. Likewise, he who was free when called is a bondservant of Christ. You were bought with a price. Do not become bondservant of men. So, brothers, in whatever condition each was called, there let him remain with God. Ang sinasabi lang dito ni Paul, kung tayo tinawag ng Diyos na single, patuloy nating single. Kung tayo tinawag ng Diyos na may asawa, i-honor natin yung pagkatawag ng Diyos sa atin. Okay? Naintindihan po ba natin? Kung saan tayo tinawag? Huwag natin guluhin ang isipan natin na kailangan kong mag-asawa. Hindi po sinasabi na inuutusan ka na mag-asawa ka. Hindi naman sinasabi inuutusan ka mag-asawa. Walang inuutos ang Diyos ng ganoon. Ang sinasabi, iyon ang layunin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Pero hindi rin kasalanan na wala kang asawa. Di ba? Ano sinasabi? Kung paano ka tinawag ng Diyos, may asawa o wala, iyon ang layunin ng Diyos sa iyo. Huwag mong guluhin ang isipan mo kung ano-anong bagay. Sapagkat sinabi na ng Diyos kung ano ang layunin sa iyo. Verse 25 to 40. Verse 17. Diba? Ito na, matapos. Verse 25 to 40. Now, concerning the betrothed, I have no command from the Lord, but I give my judgment as one who by the Lord's mercy is trustworthy. I think that in view of the present distress, it is good for a person to remain as he is. Are you bound to a wife? Do not seek to be free. Are you free from a wife? Do not seek a wife. But if you do marry, you have not sinned. And if a betrothed woman marries, she has not sinned. Yet those who marry will have worldly troubles. And I would spare you that. This is what I mean, brothers. The appointed time has grown very short. From now on, let those who have wives live as though they had none. And those who mourn as though they were not mourning. And those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no goods, and those who deal with the world as though they had no dealing with it, for the present form of this world is passing away. I want you to be free from anxieties. The unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord, but the unmarried man is anxious about worldly things, how to please his wife. And his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the thing of the Lord, how to be holy in body and in spirit. But the married woman is anxious about the worldly things, how to please her husband. I say this your own benefit. I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord. If anyone thinks that he is not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong and it has to be, let him do as he wishes. Let them marry. It is no sin. But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity, but having his desire under control, and has determined this in his heart, sinusubaybay niyo ba ako? To keep her as his betrothed, he will do well. So then he who marries his betrothed does well, and he who refrains from marriage will do even better. A wife is bound to her husband as long as he lives, but if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord. Yet in my judgment, she is happier if she remains as she is, and I think
that I too have the Spirit of God. Ito, false advice to those who are engaged. It's not sin to remain single and no sin to get married. Kung ikaw ay nandoon pa lang sa pagtakbo, kung ayaw mag-asawa, pwede kang umalis, hindi kasalanan nyo. Pwede ka rin mag-asawa, hindi kasalanan nyo. Both are holy option. If God had called a person to be married, that person is bound to fulfill that holy calling as the Lord's perfect will. So, the concern of marriage is for a believer to do what is the best for them, to remain single if they have no gift of celibacy, or to get married if they do not have the gift. Marriage is a good gift of God, but married life presents concern and cares that singleness does not. Both single and married people seek to please the Lord, but married life offers a narrower array of options for serving the Lord as they take their families into account in ways that single people do not. Ito ay pinagbasehan lamang sa paglilingkod. Of course, nakapaglilingkod ng mas mahusay ang walang asawa. Okay? Sapagkat ang walang asawa, ang kanyang paglilingkod ay talagang sa Diyos. Walang hadlang. Mabuti para sa kanya. Pero doon naman sa biniyayaan na magkaroon ng asawa, hindi mo pwedeng ihambing sa walang asawa. Yung may asawa, meron siyang inintindi, naglilingkod sa Diyos, at the same time, kailangan niya rin paglingkuran ng kanyang pamilya. Tama po ba? Pero mga kapatid, parehong iyon ay kalooban ng Diyos sa atin. Wala pong masama. Ha? Kung ikaw'y tinawag na walang asawa, gawin mo yung mga bagay niyon. Pero pag ginawa mo merong asawa, gawin mo paglingkuran ng Diyos at ang iyong pamilya. Kaya nga, dyan sa mga magulang na may mga asawa na naglilingkod sa church na magdamag, umaga hanggang hapon, na hindi na inintindi kung naipagluto niya yung asawa niya, o yung mga anak niya, nandoon na lahat sa laruan, hindi mo lahat nandoon, naglalaro, gabi na wala pa, dahil si asawa ay naglilingkod sa church, hindi po yun ang kalooban ng Diyos. Darating si mister, nasa ng nanay mo? Nasa church po, naglilingkod. Nakalutod ba? Hindi pa po. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon sa atin. Di ba? Kung ikaw ay may asawa, gawin mo ang trabaho mo sa Diyos at sa iyong pamilya. Okay? Pero kung wala kang asawa, mas mabuti. So, eto naman, sabi rito, marriage is a lifelong union that should not be dissolved for frivolous reason. Dito kasi, using yung example ni Paul, when the example of a woman whose husband has died, ito yung namatay ang asawa. Meron dito mga namatay ang asawa. Paul still thinks it's better for her not to remarry. Kinalulukot ko. But this is the universal law. Okay? Paul thinks, hindi ito utos ng Diyos. Sinasabi ko kung si Paul lamang ang tatanungin. Okay? The example of a woman whose husband has died, Paul still thinks it's better for her not to remarry. But this is no universal law. Hindi utos yan ng Diyos. Hindi utos ng sanlibutan niya, ng buong mundo yan. Hindi yan ang universal law. Kung hindi, sabi lang ni Paul. Yun ang kanyang palagay. Thus, widows may freely will. Kung ito naman sa mga, yung mga tawag sa widow, byuda, may freely enter into marriage with another after their husband die and are not sinning if they do so. The same applies to widower as well. Kung pipiliin nyo na mag-asawa, hindi naman di kayo nagkasala. Pero kung tatanungin si Paul, huwag ka na mag-asawa. Pero kung talagang gusto mo mag-asawa, hindi kasalanan yun. Pwede mong i-pursue. Pero, sa isang dahilan, merong requirements. Sabi niya, but that it must be only in the Lord. Verse 40. Ano ibig sabihin? It means, a Christian widow will look for a Christian husband. O Ruth, may requirements na.
kailangan Christian, ha? Ayan, kailangan Christian. Hindi tayo pinagbabawalang mag-asawa o tayo na biyudo o na biyuda. Pero tandaan natin, pananagutan natin yun. Kasi mananampalataya tayo. Mananampalataya ka na. Nakakapaglingkod ka bago mag-aasawa ka ng hindi mananampalataya. Yung pa naging dahilan para hindi ka makapaglingkod. Yung pa naging dahilan kung kailangan tumanda na sa church, doon ka pipigilan. Ay, hindi ka pwede. Mag-asawa na tayo. Hindi yun ang layunin ng hindi mananampalataya. At kaya kung ikaw yung mananampalataya, see to it na ang pipiliin mo ay yung tinatawag only in the Lord. Yung may pananampalatayang Kristiyano. Some believers have intentionally married non-Christian when they were free to do otherwise. Pwede naman nilang gawin. And God will forgive them if they repent. But it is never something a believer should set out to do. Hindi naman tayo pakikialaman. Pwede mong gawin yan. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Pero sinasabi ng Diyos, nag-aanyaya ka ng lalong gulo sa buhay mo. Okay? Hindi yan ang kalooban sa iyo. Kasi, mga kapatid, sabi nga kanina, tinawag tayo sa ating pagkatawag bilang mga mananampalataya, ang ating pamilya ay pangalawa lamang sa ating paglilingkod sa Panginoon. Pero may mga responsibilities na kailangan natin gawin. Di ba sabi natin kanina, mabuti pag single, maglingkod ka, Diyos lang. Pero kapag ikaw ay married, naglilingkod ka sa Diyos, yung pa rin ang primary. Pero meron kasama yan. Kailangan mo rin paglingkuran yung pamilya mo. Kasama yon, ha? Ayun lang pagkakaiba ng single sa hindi single. Pero parehong kalooban yan ng ating Panginoon sa ating lahat. Lahat ng ito, bagamat sinabi ko sa aking pagwawakas, ito merong sinasabi ang salita ng Diyos, merong advice na nanggagaling kay Paul, pero tandaan natin, hindi natin pwedeng pagbawalang bahala ang advice ni Paul sapagkat iyon ay nasa inspirasyon ng banal na Espiritu. Okay? Baka gagawin yung dahilan, ay hindi ko nakikinig kay Paul. Gawa ng gusto ko talagang mag-asawa kahit hindi mananampalataya. Eh si Paul lang naman, hindi naman turo ng Panginoon. Hindi po. Because this is the Word of God under the inspiration of the Holy Spirit. Ay, kung natin manalangin. Salamat po aming Diyos sa aming makabuluhang pag-aaral ng iyong mga salita. Salamat po sa patuloy mong papapaalala sa amin ng mga dapat po namin gawin at mga dapat po namin iwasan upang hindi po kami mahulog sa pagkakasala. Tunay nga ng layunin mo ay maging malinis kami at patuloy na maging malinis hanggang sa iyong pagbabalik. At yun nawa ang aming sundan sa pamamagitan ng iyong pag-encourage sa amin, sa pamamagitan ng katotohanan ng mga salita. Makita po namin ang iyong kalooban sa lahat po ng aming ginagawa at mga dinidesisyonan. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita. Tunay nga nagpalakas ito sa aming makaisipan na alam namin ay nagugulo sa mga panahon na ito. Sa mga kapatid po namin naharap sa ganitong sitwasyon, tulungan mo po sila, Panginoon. Sinabi mo ang iyong mga salita para sa kanilang kalinawan. Tulungan mo sila na may satuparan nito ayon sa iyong kalooban. Kayo po patuloy na magpala sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen.